Hindi ako ganun kadaling patayin eh. Dahil ako ang reyna sa lugar na ito. Hindi kita susukuan. Lalabanan kita hanggang sa uling hininga ko. Pagbibigyan kita. Hindi kayo makakatakas sa pagsik ng kapangyarihan ko. At ang kapangyarihan ko naman ang wawasak sa buong katawan mo, halimaw ka. Ipapalasap ko sa'yo ang bangis ng aking sandata. Ito na ang katapusan mo! Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa paglalahad ng isang natatanging kwento ng pakikipagsapalaran ng batang si Iking. Isang batang lumaki sa simbahan kasama ang kapatid ng kanyang ina. Dito niya makikilala ang lalaking babago sana sa kanyang buhay. Ang inakala niyang kumpletong pamilya ay trahedya pala ang mapupuntahan. Ano ang matutuklasan niya sa totoong layunin ni Mang Martin? Magtagumpay kaya silang makatakas sa kamay ng reyna ng mga aswang? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay ng batang pumatay sa aswang na bulaw-bulaw na may 7 ulo. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na Apong Isaac at The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Marami pong salamat, Father. Sa wakas po, ay magkakaroon na po ulit kami ng anak ng asawa ko. Salamat po sa pagpapaampun nyo kay Iking. Ay walang anuman yun. Mabuti nga yun at magkakaroon na ng mga magulang si Iking. Talaga bang isasama na ninyo si Iking pag uwi sa probinsya nyo? Baka malungkot ang bata kapag malayo sa simbahan. Opo, Father. Isasama ko na po siya. Talaga naman pong ganun. Para naman masanay siya sa lugar namin. Pero makakaasa kayo, Father, na hindi ko po pababayaan ang bata. Mamahalin ko siya katulad ng pagmamahal niyo sa kanya. Saka nandun po kasi ang negosyo kong asukarera. O paano po? Aalis na po kami. O Iking, hindi ka man lang ba magpapaalam kay Father Nardo? Magpapaalam na po kami, Father. Mag-iingat po kayo palagi ah. At marami pong salamat sa lahat-lahat. Ikaw rin, Iking. Bibisitahin na lamang kita sa probinsya, sa bahay ni Martin. Huwag ka mag-alala. Mabuting tao naman itong si Martin. Saka madalas akong pupunta sa'yo kapag nalipat na ako sa lugar nila. Basta magpapakabait ka ron ha. Yung mga itinuro ko sa'yo, huwag mong kalilimutan. Pati na yung pagdarasal sa araw-araw, kahit saan ka magpunta. Opo, Father. Chong. Pamangkin niyo po pala si Iking. Oo, anak siya ng kapatid kong namatay. Kaya siniguro kong mabuting tao ang aampun sa kanya. Saka magaan ang loob ko sa inyo. Sana lang talaga ay tuparin niyo ang pangako niyong iingatan at aalagaan niyo ang pamangkin ko. Oo naman po, makakaasa kayo. Nang magkaroon na rin naman ng makakausap ang aking asawa. Matagal na kami nagdarasal na magkaroon ng anak ni Danica. Kaya lang ay talagang hindi kami binibiyayaan. Kaya heto na, dininig na ng Diyos ang aming hiling, ang magkaroon ng anak na bubuo sa aming pamilya. Ay sige, makakaalis na kayo. Baka gabihin pa kayo sa daan. Mag-iingat kayo sa biyahe. Dinala mo ba ang sasakyan mo, Martin? Hindi po eh. Siguro ay magbubusta lang po kami ni Iking. Marami pong salamat ulit. O Iking, dinala mo na ba lahat ng gamit mo? Oo nga, Iking. Baka naman may nakakalimutan ka. Yung laruan mong espada, nadala mo ba? Opo, nasa bag ko na po lahat. Sasama na po ako kay Mang Martin. Tatay na lamang ang itawag mo sa akin. Simula sa araw na ito na inampun kita, tatay na ang itatawag mo sa akin. Ha, anak? Opo, Tay. Dinala mo ba, Iking, ang mga lumang gamit mo? Pati na lampin na iniwan sa'yo ng namatay mong nanay? Opo, Chong.
Ang tinutukoy na lampin ni Mang Nardo ay ang katsang may burda na kulay asul na paru-paro sa gilid ng tela. Yun ang natatanging kayamanan na alaala ng may 10 taong gulang na si Iking sa kanyang yumaong inang si Soledad. Ulila na siya sa kanyang mga magulang. Kahit hindi naman siya nagkaroon ng balita sa kanyang ama, ay itinuring na niyang patay na rin ito. Lumaki siya sa simbahan at pinalaki ng mga pare na nadedestino sa simbahan hanggang sa tuluyan na siyang alagaan ni Mang Nardo. Masayahing bata si Iking at may takot sa Diyos. Natutunan din niya ang mga orasyong banal para sa masasamang elemento o engkantong nakatira sa lupa. Bukod pa roon, ay tinuruan din siya ni Mang Nardo ng mga pagsasanay kung paanong ipagtatanggol ang sarili kapag malalagay siya sa panganib. Dahil yun sa nangyari sa kanyang ina nang bigla na lamang itong nawala. Nang muling makita ay wala na itong buhay at wakwak ang tiyan. Tinuruan din siya na huwag gumanti sa mga taong pumatay sa kanyang ina. Sa halip ay ipaubaya na lamang niya sa parusang ipapataw ng Panginoon sa mga nilalang na sangkot sa pagkamatay ng kanyang inang si Soledad. Ang tanging naaalala lang ni Mang Nardo ay nagpaalam ang kanyang ina na may kakausapin itong tao. Kaya lang ay hindi na ito nakabalik. Naniniwala siya na ang taong kakausapin ito ang tunay na pumaslang sa kanyang ina. Maging ang kanyang paboritong laruan na maliit na espada ay madalas din niyang dala kahit saan man siya magpunta. Ang sabi sa kanya ni Mang Nardo ay ingatan daw niya ang laruan na yun dahil minana pa raw nito sa lolo niyang si Bestri ang espadang laruan. Hindi nagtagal ay madalas niya na yung pinaglalaruan. Kahit ilang beses na itong nawawala sa kanya dahil pinaglalaruan ng mga kaibigan niya, ay naibabalik pa rin yun sa kanya. Bitbit ang kanyang bag ay sinulyapan pa niya si Mang Nardo. Nakatayo ito sa pintuan ng simbahan habang nagbababay sa kanya ng nakangiti. Kahit ang totoong nararamdaman ni Iking ay pinaghalong kaba at pag-aalala para sa bagong buhay niya kasama ang kanyang ama-amahan. Malungkot siyang tumingin sa unahan ng kanilang daan habang naglalakad papunta sa terminal ng bus. Hindi niya alam kung ano ang buhay na naghihintay sa kanya sa piling ng bago niyang mga magulang. Nang makakuha ng tiket para sa biyahe nila, ay sumakay na sila sa loob ng bus. Sa pangdalawahang upuan sila naupo. Tay, okay lang po ba dun po ako sa bintana? Mahihiluin po kasi ako sa biyahe. Oo naman. Sige, dito ka na muna at bibili lang ako ng makakain natin habang nasa biyahe tayo. Huwag kang bababa ng sasakyan ha. Baka mawala ka. Opo. Tumayo si Mang Martin at bumaba ng sasakyan. Samantalang si Iking naman ay nakaupo malapit sa bintana habang yakap niya ang kanyang bag at nakatanaw sa labas ng bintana kung saan ay marami rin ng mga tao na naghihintay sa kanilang mga masasakyan. Ilang minuto ang lumipas ay bumalik na si Mang Martin. May dala na itong 2 cup noodles saka 2 mineral, pati na ang 1 kilong pinaghalong iba't ibang klase ng prutas. Nararamdaman niyang maayos ang magiging buhay niya sa piling ng mga ito. Kaya lang, hindi lubos ang kanyang kasiyahan dahil umaasa pa rin siyang muling magpapakita ang kanyang ama at muling babalik sa simbahan para kunin siya. Ang lahat ng pag-asa niya ay nawala dahil kinailangan na niyang sumama sa lalaki. Lalo pa at malilipat na rin ng destino ang kanyang tiyo na si Mang Nardo. Matulog ka na lang muna. Malayo pang biyahe natin. Akin na mga gamit mo at ilalagay ko dun sa taas. Pwede po bang wag na lang po, Tay? Para po hindi ako mahirapang matulog. Hindi po kasi ako sanay na wala po sa akin ang bag na to eh. Ganun ba? Eh di sige, ikaw ang bahala. Naramdaman ni Iking ang pag-andar ng bus na kanilang sinasakyan. Sumalubong sa kanyang pang-amoy ang mabahong singaw ng gasolina. Sa palagay niya ay mahihirapan siyang bumiyahe dahil minsan na rin siyang naisama ni Mang Nardo sa bayan at wala siyang ibang ginawa
kundi ang magsuka sa amoy ng gasolina. Kailangan niyang magtiis para hindi naman nakakahiya sa kanyang bagong ama. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang pinakikiramdaman ang loob ng sasakyan. Saka humugot ng isang malalim na buntong hininga. Hindi alam ni Iking kung gaano siya katagal na nakatulog sa bus. Basta't naramdaman niya na parang dumadaan ng sasakyan sa lubak-lubak na bahagi ng kalsada. Napansin din niya na madilim na ang labas ng bintana. Ngunit maliwanag naman ang sikat ng buwan, kaya kahit papano ay kita niya ang matataas na puno ng kahoy sa bawat gilid ng daan. Bihira na ang bahay sa tabi ng kalsada, kaya masasabi niyang liblib ang lugar na kanilang dinadaanan. Tumingin siya sa unahan ng kanilang sasakyan at nakita niyang tulog din ang mga pasahero sa upuan. Sinulyapan niya sa kanyang tabi ang natutulog na si Mang Martin. Nakahilig ang ulo nito sa sandalan ng upuan. Tanging konduktor lang at ang driver ng sasakyan ang nakita niyang gising at abala naman sa pagkwekwentuhan. Katulad niya ay nakatingin na mga ito sa unahang bahagi ng daan. Habang nasa biyahe ay panay ang hawak niya sa kanyang bag. Bigla siyang nag-alala dahil nakaramdam siya ng takot sa itsura ng lugar. Pagkaraan ng ilang minuto ay biglang tumigil ang bus. Kaya naman, nagising na ang ibang mga natutulog na pasahero at kanya-kanya na ng tanong kung ano raw ang nangyari. Nagsimulang magkagulo nang malaman ng mga ito na nasa liblib na lugar sila sa gilid ng bangin. Nagising na rin si Mang Martin dahil sa ingay ng mga nagkakagulong pasahero. Ang iba pa nga na hindi nakatiis ay napatayo na sa upuan at sumilip sa unahan ng sasakyan. Dismayado ang lahat sa klase ng lugar. Anong nangyari, Iking? Bakit tayo biglang tumigil? Sabi po ng driver ng bus, meron daw po nakaharang na katawan ng nyug sa unahan po ng daan. Ano ka mo? Paano nangyari yun? Wala naman puno ng nyug sa lugar na ito. Hilipin mo sa bintana at makikita mo, halos puno lang ng kahoy ng nara o di kaya ay santol ang makikita sa daan. Marami namang kagad na nakikiusyoso sa unahan ng sasakyan. Sandali nga at matignan ko. Teka, mukhang hindi naman nyug ang nakaharang sa daan. Diyos ko, mga kasama, hindi yan nyug, kundi katawan ng ahas ang nakaharang sa unahan ng ating daan. Magsipasok kayo rito, huwag kayong lalapit. Ano po sabi niyo, Tay? Ahas po ang nakaharang na yan sa daan na halos kasing laki ng katawan ng puno ng nyug. Oo anak, tama ka. At galit siya sa maingay. Nagsigawan ang mga tao sa unahan ng sasakyan nang makita ang paggalaw ng malaking ahas sa unahan ng daan at inatake nito ang mga pasaherong bumaba ng sasakyan para makiusyoso. Nilapa nito ang napuluputang tao sa harap mismo ng sasakyan. Kaya naman, nagpanik na ang mga nasa loob ng bus, kanya-kanyang lusot sa bintana para makatakas. Habang si Iking naman ay mahigpit na napakapit sa braso ni Mang Martin. Pinapanood nila ang mga nangyayari sa paligid. Nanginginig ang kanyang tuhod na parang hindi na siya humihinga ng mga oras na yon. Tay, ano pong gagawin natin? Basta, hindi ka lalayo sa likod ko, anak. Huwag kang lalayo sa akin. Tatakas tayo. Hahanap lang tayo ng tamang tiyempo. Tay, nakakatakot po ang itsura niya. Papalapit na po siya sa atin. Hindi na naituloy ni Iking ang iba pa niyang sasabihin nang makita ng malapitan ang itsura ng nilalang. Meron itong 7 ulo ng tao na may buhok ng kagaya sa ahas, habang mapula ang mga mata na parang nagbabagang apoy. Kumislap yun sa liwanag mula sa sasakyan. Alam niya ang tungkol sa ganitong uri ng aswang dahil madalas na nagkikwento sa kanya ang unang pari na nag-alaga sa kanya noon. Ito ang aswang bulaw-bulaw na may 7 ulo, mapanganib at walang awa kung lumapa ng tao. Naninigas ang kanyang buong katawan habang hinihintay ang sasabihin ni Mang Martin. Tila natulala rin ito at pinanood na lamang ang ginawang panginginain ng halimaw sa mga nagsisigawang mga tao. Abala ito sa pagpunit ng katawan ng mga biktima nito
habang nililingkis ang ibang katawan ng mga tao. Walang kahirap-hirap nitong nilunok ang buong katawan ng isang lalaki. Kitang-kita rin niya ang pagbukol ng lalamunan ng halimaw habang nakalabas ang paa ng biktima. Ang ibang mga pasahero ay takot na manatili sa loob ng bus. Lahat ng mga taong bumababa ng sasakyan ay napatay na ng malaking aswang na bulaw-bulaw. Ang mga natitira namang pasahero sa loob ng bus ay nag-iiyakan dahil sa labis na takot. Huwag kayong maingay! Hayaan nating isipin niya na wala nang laman ng tao ang bus na to. Hihintayin nating matapos siya sa kanyang pagkain bago tayo aalis. Manong driver, nakikiusap po kung isara niyo ang pinto ng bus, pati na mga bintana. Tay, natatakot po ako. Huwag kang matakot, anak. Alam kong aalis din yan kapag nabusog siya. Saka hindi tayo pababayaan ng Diyos. Manalig ka lang. Diyos ko, totoo po pala talaga ang taong ahas na aswang na bulaw-bulaw. Ang pito niyang ulo ay mabangis pa sa isang ahas na kobra. Habang ang gitnang katawan niya po ay may 2 kamay. Mahahaba rin po mga kuko sa kanyang daliri. Ganon din ang malaas niyang dila. Meron din siyang mga kaliskis sa balat ng kanyang tagiliran. Sa palagay ko po, tay, walang sandata ang makakatalo sa kanya. Hindi na po tayo makakaalis dito. Basta't magtiwala ka lamang sa Panginoon, anak. Makakaalis tayo rito. Makakaligtas tayo dito. Nakita nila na dahan-dahang nilalapitan ng driver ang pinto ng bus para sana ay maisara. Kaya lang, napansin kagad ito ng aswang na bulaw-bulaw. Bigla nitong binangga ng ulo ang salamin sa unahan ng sasakyan at dinukot ang driver. Nagsisisigaw itong humihingi ng tulong. Sa harap mismo nila ay kitang-kita nila kung paanong nilingkis nito ang katawan ng driver. Laking gulat din nila nang biglang lumabas ang apoy sa bibig ng aswang at binugahan nito ang katawan ng lalaki. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga tao sa loob dahil sa labis na takot. Hindi nila inaasahan ang kakayahang yun ng halimaw. Hanggang sa tuluyan nang lumaki ang bibig nito at nilumod ng ahas ang kaawa-awan driver ng kanilang sasakyan. Nagkagulo ang mga tao sa loob at nag-uunahang makababa. Ang iba naman ay sa bintana na dumaan. Dala ng matinding takot ay may mga nagtutulakan pa ng mga tao sa kagustuang mailigtas ang kanilang mga sariling buhay. Napuno ng sigawan, ingay at iyakan ang loob ng sasakyan. Ngunit hindi nila inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Isa-isang pinagpira-piraso ng aswang na bulaw-bulaw ang katawan ng mga taong lumabas ng sasakyan, habang sinamang Martin at Iking naman ay nanatiling nasa loob ng bus. Nagtago sila sa ilalim ng upuan, habang nanatili silang nakasilip sa ginagawa ng aswang. Kitang-kita ni Iking na lumaki ang bibig ng aswang at nilumod ang natitirang tao. Parang hayok sa laman at hindi pinakain ng ilang araw sa labis na gutom. Hindi sila makagalaw sa huliang bahagi ng sasakyan, katabi ng nakabukas na pintuan, habang hindi inaalis ang paningin sa halimaw. Tay, parang hindi po siya nabubusog sa paglumog sa mga tao. Ano pong gagawin natin? Basta dito lang tayo, anak. Hindi tayo aalis. Talagang hindi siya makakaramdam ng busog dahil 7 ulo ang kailangan niyang pakainin. Hindi ko alam kung bakit siya nakarating dito. Para bang madalas niya itong ginagawa sa mga sasakyan dumarayo sa Barrio San Felix. Talagang hindi na mapigilan ang paglaganap ng lagim sa lugar na ito. Ang ibig niyo po ba sabihin, alam niyong may aswang na bulo-bulo sa lugar na to? Pero bakit dito niyo po ako dinala? Dahil meron akong dahilan. Kung hindi ko to ginawa, tiyak na may mangyayaring masama sa iyo at sa tiyo mo. Hindi ko alam kung bakit ikaw ang gustong ampunin ng asawa ko. Nakita kanya nang minsang nagsimba siya sa parokya ni Nardo. Kaya hanggat hindi pa ako sigurado, ay hindi ko masasagot ang tanong mo. Ang mahalaga, kasama kita at sisiguraduhin kung ligtas ka. Alam po ba ito ni Tiyo? Bakit ako po? Bakit ako ang gustong ampunin ng asawa niyo, Tay? Basta, hindi pa ako sigurado sa totoong dahilan niya kung bakit kanya kinuha sa simbahan. Basta't sumunod ka na lamang sa lahat ng sasabihin ko. Pagdating natin sa bahay,
ay magkukunwari kang walang alam sa totoong pakay ko sa'yo. Ang gusto ko lang ay masiguradong ligtas ka. Hindi ko alam kung bakit iba ang kutob ko sa nangyayaring ito sa atin. Tay, nakita na po tayo ng aswang na bulaw-bulaw. Bubugaan niya po tayo ng apoy. Hindi nga nagkamali si Iking. Agad na nagbuga ng makapal na apoy ang bibig ng taong ahas at sa isang iglap ay nasunog ang unahang bahagi ng sasakyan. Wala nang inaksayang oras ang dalawa. Kagad silang humanda sa pagtalon. Tara na! Lumabas na tayo ng sasakyan! Sa pagtalon ng dalawa ay nahulog naman sila sa gilid ng daan. Sa kanilang pagtakbo ay hindi nila napansing bangin pala ang kanilang papatakan. Bumulusok sila pailalim hanggang sa bumagsak sila sa ilog. Malakas ang agos ng tubig at tinangay sila sa malalim na bahagi ng ilog. Habang ang bag na dala ni Iking ay hindi pa rin niya binibitiwan. Mabuti na lamang at marunong siyang lumangoy. Muling sumulyap si Iking sa kanilang pinanggalingang sasakyan at kitang-kita niya na sumabog yun. Mawawala na ang bakas ng trahedya sa totoong nangyari sa mga pasahero. Iisipin ng mga pulis na susuri sa nasunog na bus ay aksidente lang ang nangyari. Naluluwa siyang lumangoy. Sumabay siya sa malakas na agos ng tubig at ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Nang mula sa kanyang kinaroroonan ay tanaw niyang hinahabol pa rin sila ng aswang bulaw-bulaw. Humuhuni ito ng malakas habang lumusong sa ilog. Nakalutang ang pito nitong ulo sa ibabaw ng tubig na kahit liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing tanglaw sa ilog ay malinaw niyang nakikita ang nagbabaga nitong mga mata. Takot na takot siyang naluluwa na mas binilisan pa ang paglangoy habang tinatawag si Mang Martin. Tay, nasa na po kayo? Hinahabol pa rin po tayo ng aswang na bulaw-bulaw. Malapit niya na po tayo maabutan. Diyos ko, gusto ko pa pong mabuhay. Ayoko pa pong mamatay. Gawin yun, anak! May nakikita ka bang nakalawit na sanga ng kahoy malapit sa tubig? Doon tayo kumapit para makaahon tayo sa pampang ng ilog. Bilisan mo! Kailangan natin pumunta sa kakahuyan para makapagtago tayo sa makapal na halamang gubat. Ginawa lahat ni Iking para wag siyang magkamali sa paglangoy. Hila niya ang nakalutang na bag na gawa sa leder, kaya hindi kagad ito pinasok ng tubig. Pilit niyang tinawid ang malakas na agos ng tubig para mahawakan ang nakausling sanga ng puno. Subalit bumibigat na rin ang kanyang katawan, dala ng matinding pagod. Idagdag pa ang lakas ng agos na pumipigil sa kanyang paglangoy. Naninigas na rin ang kanyang mga binti. Mabuti na lang at nagawang hawakan ni Mang Martin ang kanyang mga kamay. Hinayaan nilang tangayin sila ng umaagos na ilog hanggang sa sangang nakalawit sa tubig. Mahigpit silang kumapit sa sanga at umahon sa ilog. Kaya lang ay hindi pa man sila nakakapagpahinga ay palapit na sa kanila ang aswang bulaw-bulaw. Galit na galit ito na walang tigil sa paghuni ng malakas. Bilisan mo, Iking! Takbo na! Huwag kang titigil! Gawin mo ang lahat para hindi tayo maabutan ng halimaw na yon! Halos magkasabid-sabid ang paa ni Iking sa pagtakbo. Makatakas lang sa ahas na humahabol sa kanila. Nawala ang tapang ni Iking at napalitan ng takot nang magsimulang magbuga ng apoy ang halimaw. Nagkahiwalay silang dalawa ni Mang Martin sa gitna ng kakahuyan at siya ang naiwang nakatayo habang hinihintay ang paglapit ng aswang. Hindi na siya makagalaw sa kinatatayuan dahil sa labis na takot. Maya-maya pa ay dahan-dahan itong gumagapang papalapit sa kanya habang ang pitong ulo nito ay lahat nakatingin sa gawi niya habang nakangising tila nakakita ng bagong pagkain. Nakakasuka ang itsura nito habang nakalabas ang malalagari nitong mga ngipin. Ganon din ang mabuhok nitong mga ahas na nakabuka ang mga bibig. Huwag kayong lalapit! Nakikiusap ako! Huwag niyo akong sasaktan! Maawa na kayo sa akin! Ngumisi ang bulaw-bulaw at inilabas nito ang mahaba, manipis at malasangan nitong dila. Parang nablangko ang kanyang utak sa gustong gawin ng kanyang katawan. Kaya nang makita niya ang pagtatangka nitong magbuga ulit ng apoy, ay hindi na siya nagdalawang isip na hindi tumakbo.
Nailagan niya ang apoy na lumabas sa bibig ng aswang. Parang bumilis ang kanyang pagkilos dahil sa takot. Ganon din ang magaan niyang pagtalon papunta sa kabilang direksyon ng daan. Habang yakap ang kanyang bag, mabilis siyang tumakbo sa daan na tinahak din ni Mang Martin. Tay! Nasaan na po kayo? Tulungan niyo po ako! Patuloy sa mabilis na pagtakbo si Iking hanggang sa marinig niya ang boses ni Mang Martin. Nagtatago ito sa makapal na halaman na para bang alam nito na dito siya dadaan. Nagpalinga-linga sa paligid si Iking at nakita nga niyang nakasilip ang kanyang ama sa siwang ng malagong dahon ng halamang gubat. Mabilis siyang lumapit dito para magtago. Dito anak! Dito! Dito tayo pansamantalang magtatago! Abang ang kanyang dibdib ay para ng binabayo ng maso dahil sa takot. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumaan sa kanilang harapan ang higanting aswang na bulaw-bulaw habang gumagalaw ang 7 ulo nito. Ang kamay ay parang kumukumpas sa hangin na dinadala sa ilong nito. Tila yun ang ginagamit nitong pang-amoy para malaman kung saan sila nagtatago. Huwag kang mag-alala anak. Kahit na matalas ang kanyang pang-amoy, matatalo siya ng amoy ng halamang gubat na to. Kaya hindi niya tayo makikita. Huwag ka lang lumika ng ingay. Tay, makakaligtas pa po ba tayo rito? Saka, paano na po mga kasama natin pinatay ng aswang na yun? Saka na lamang natin iisipin yun anak. Ang mahalaga, makaligtas tayo sa nilalang na yan. Malapit naman sa lugar na to ang aking mansyon. Kaya maya-maya lang ay makakaalis na tayo rito. Nang makita ni Iking at Mang Martin na nakaalis na ang aswang bulaw-bulaw, saka lang sila lumabas sa pinagtataguan. Maingat silang naglakad. Tinahak nila ang makitid na daan papunta sa labasan ng kagubatan habang panay ang linga sa paligid. Naramdaman niya ang paghampas ng hangin sa kanyang katawan. Kaya naman, gumapang ang lamig sa kanyang nabasang damit. Nangangatal ang kanyang labi na hawak pa rin ang kanyang bag. Tay, malayo pa po ba ang bahay niyo sa lugar na to? Malapit na tayo, Iking. Pagkalampas natin ng tubuan, ay ang malaking bahay ko ang bubungad sa atin. Hindi ko pala nasabi sa'yo na meron ka makakasamang bata ron. Si Ramon. Mabait siya anak. Siya ang magiging kapatid mo habang nananatili ka sa mansyon. Pero, ang buong akala ko po ako lang po ang inampun niyo. Bakit po kayo nagsinungaling? Abay, hindi ba nasabi sa'yo ni Father Nardo? Akala ko ba ay alam mo tungkol kay Ramon? Kahit alam ko po, sana'y kayo mismo nagsabi nito sa akin. Pati itong nangyayari sa atin ngayon, Tay, hindi ko rin po alam na may ganong nilalang sa lugar niyo. Wala po talagang nababanggit sa akin si Tio. Pasensya ka na. Masyadong magulo ang isip ko kaya hindi ko naalalang sabihin sa'yo ang totoo. Galit ka ba, anak? Siyempre naman po. Sino po ba matutuwa kapag nagsinungaling ang unang tao na pinagkatiwalaan ko? Nabigla lang po talaga ako sa sinabi niyo dahil hindi ko po alam kung bakit niyo po ako inampon. Sabi pa nga po matutuwa ang asawa niyo dahil magkakaroon na kayo ng anak. Kaya buong akala ko po ako lang po ang aalagaan niyo. Kaya nga, ayaw mo ba na meron ka ng kapatid? Lulubusin ko na ang pagsasabi sa iyo ng totoo. Ang mga batang kinukuha namin ng asawa ko sa simbahan at tampunan ay pinagtatrabaho namin sa asyenda. Tagatabas ng tubo na ginagawang asukal. Tatawarin mo ko anak, subalit maiintindihan mo rin kung bakit kita dinala rito. Yun ay para masiguradong ligtas ka. Ligtas po bang hinahabol nga po tayo ng aswang na bulaw-bulaw? Naiintindihan ko kung magagalit ka. Pero sana, patawarin mo ko at makinig ka sa mga sasabihin ko. Huwag ka na sanang magalit sa akin. Ewan ko po. Hindi na ako sigurado sa inyo. Pero hindi na po ako magtitiwala sa inyo, Tay. Ang gusto ko lang pong malaman ay kung bakit kailangan niyo itong gawin. Doon mo na lang malalaman sa mansyon. Bilisan mo at baka bumalik pa ang aswang na yun. Bumigat ang mga akbang ni Iking habang nakasunod sa lalaki. Bigla siyang kinabahan at nagbago ang kanyang pakiramdam kay Mang Martin. Pakiramdam niya tuloy ay maraming itinatago sa kanya
ang kanyang ama-amahan. Lihim siyang nagpakalat ng orasyong banal sa bawat lugar na kanilang dinaraanan. Yun ang magiging proteksyon niya sa sandaling umatake ulit ang aswang. Parang hindi tama na pumayag siyang sumama rito. Biglang bumundol ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa pag-aalala. Ilang minuto silang naglakad sa tubuan hanggang sa bumungad sa kanilang paningin ang malaking mansyon ni Mang Martin. Napapalibutan yon ng mga alambre na may tinik o barbed wire. Nahagip naman ng kanyang paningin ang mga kalalakihang nakatingin sa kanila. Tay, ito na po ba ang bahay niyo? Oo anak, sasamahan na muna kita sa magiging kwarto mo para makapagpahinga ka na muna. Mamaya pa darating ang kapatid mo si Ramon at ipapakilala kita sa kanya. Marahil ngayon ay nasa tubuan pa siya at nagtatabas. Sige po. Bakit parang marami pong mga lalaki na nakapalibot po sa mansyon? Huwag ka ng maraming tanong. Malalaman mo rin kung anong magiging trabaho mo. Basta't sumama ka na lang sa akin sa magiging silid mo. Magkukunwari tayong matapang sa harap nila. Yung kunwaring matapang ako habang kausap ka. Para hindi sila maghinala na alam mo na ang tungkol sa gagawin mo sa lugar na ito. Hindi na nagtanong pa si Iking kay Mang Martin. Sa halip ay inabala niya ang kanyang sarili sa pagtingin-tingin sa paligid. Dumaan sila sa gilid ng mansyon at tumapat sa nakasaradong silid. Sa gilid nito ay isang lalaki na tila nagbabantay sa pinto. Bigla niyang naramdaman ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa kakaibang mga kilos ng mga tauhan ni Mang Martin. Binuksan nito ang pinto na gawa sa matibay na tabla ng nara. Pagpasok nila sa loob ay sumalubong naman sa kanya ang amoy ng silid na parabang matagal nang hindi nalilinisan. Binuksan ni Mang Martin ang ilaw at kumalat ang liwanag sa buong kwarto. Tumambad sa kanyang paningin ang dalawang katre na gawa sa tabla ng kahoy. Nakahanda na ang damit pantulog sa bawat higaan. Tay, dito po ba talaga magiging silid ko? Saan po ako matutulog? Mamili ka na lang kung saan mo gustong mahiga. Bahala ka na. Sige po. Ay, siya nga po pala tay. Hindi ko pa po naitanong sa inyo kung bakit kailangan po natin magkunwari sa harap ng mga tauhan ni Aling Danica. Bakit kailangan maging masungit po kayo sa akin? Para yun sa kaligtasan mo habang nandito ka. Kaya lang, talagang nananakit din ako ng bata kapag masyadong pasaway. Sige na, magpalit ka lang ng damit. Bukas na lang tayo mag-uusap. Mamaya lang ay darating na si Ramon. At wag na wag kang lalabas sa kwartong ito Basta tandaan mo lahat ng mga sinabi ko. Hindi magtatagal ay makakalaya rin tayo rito. Ginawa ko to para mailigtas si Padre Nardo sa tangkang pagpatay sa kanya ng mga tauhan ni Danica. Malalaman ko rin kung ano ang dahilan niya kung bakit niya ito ginagawa. Nagtatrabaho pa rin po ba si Ramon hanggang ngayon? Kahit madilim na po ang paligid. Parang may mali po yata sa patakaran niyo, tay. Bakit niyo po ito ginagawa? Talagang lumabag ka na kagad sa patakaran ng bahay na to Kung ayaw mo mahagupit ng lating sa likod, umayos ka. Sumunod ka sa sinasabi ko kung ayaw mo masampulan ng parusa. Aalis na ako. Matulog ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Huwag ka na lang maraming tanong at baka mapahama ka kagad. Masira pa ang plano namin. Kanina pang nakaalis si Mang Martin ay hindi pa rin makapaniwala si Iking. Bigla niyang naalala si Padre Nardo. Alam kaya nito ang tunay na layunin ni Mang Martin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya habang nagpapalit ng damit pantulog na nakita niyang nakahangir malapit sa kanyang higaan. Sa isip niya, akala niya ay nakaraos na siya sa hirap ng buhay dahil mayaman ang lalaking umampun sa kanya. Subalit trahedya pala ang napasukan niya. Idagdag pa ang mabangis na nilalang na muntik nang lumapa sa kanila. Nang makapagbihis ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dala ng matinding pagod ay mabilis siyang nakatulog. Malakas na tadyak sa kanyang tagiliran ang nagpagising sa kanyang diwa. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata at dahil bukas ang ilaw, nakita niya kagad ang isang batang lalaki na halos kasing edad niya. Nakakunot ang noo nito
na nakatunghay sa kanyang muka. Sino ka? Sino nagsabi sa'yo na diyan ka matulog sa katre ko, ha? Umalis ka nga dyan. Bakit basta-basta ka nalang umiiga sa katre ko na walang paalam, ha? Naku, sa'yo pala to. Pasensya na, pero dito kasi ako pinahiga ni Tatay Martin eh. Ha? Tatay Martin. May bago na naman palang recruit ang mga demonyo. Kami nga. Baka samain ka sa akin eh. Doon ka matulog sa kabilang katre. Kaya bago-bago mo lang dito eh. Nangaagaw ka na kagad ng higaan. Sandali lang naman. Pwede mo naman akong kausapin ng maayos eh. Aalis naman talaga ako rito eh. Huwag mo lang akong hilahin sa braso. Hindi ko lang naiintindihan ng mga nangyayari. Kaya pasensya na. Pasensya. Tama na nga yung pagiging mabait mo. Walang puwag ang pagiging mabuting tao sa lugar na to. Dahil mga kampo ng kadiliman ng lahat ng tao na nakatira rito. Bawal ang mahina ang loob dito. Kaya kung gusto mabuhay, magpanggap kang matapang. Bakit lahat na lang ng mga nakakausap ko ay sinasabi sa akin na magkunwaring matapang? Ano bang klaseng lugar to? Umalis ka na muna sa higaan ko bago mo kausapin ang sarili mo. Dahil wala akong panahong magpaliwanag sa'yo. Hindi magtatagal at maglalaho ka rin na parang bula. Kagaya ng nangyari sa unang bata sa'yo. Nawala sila sa mansyon na walang naiiwang bakas kung saan sila dinala. Umalis si Iking sa higaan ni Ramon. Nang mahiga ito, diretso sa katre. Tila binagsakan ng langit at lupa si Iking nang simulan niyang iunat ang kanyang banig sa kabilang katre katabi ni Ramon. Dahan-dahan siyang humiga, malapit sa batang lalaki. Ramon, pwede ba tayo mag-usap ng maayos? Hindi mo naman ako kaaway rito eh. Kakampi mo ko. Meron lang akong ilang mga katanungan sa'yo. Sa palagay ko naman ay may nalalaman ka kahit konti tungkol sa totoong nangyayari sa asyendang to. Kailan ka ba napunta sa mansyon ni tatay? Bakit mo ba tinatanong? Mahalaga pa ba na malaman mo kung kailan ako napunta sa impyernong bahay na to? Hindi ka dapat napunta rito. Hindi to bahay na inaakala mong bahay ng isang pamilyang nagmamahalan. Ha? Ano bang ibig mo sabihin? Katulad mo, pinangakuan din kami na magandang buhay. Kasaganaan na maaari naming maranasan sa mansyong to. Pero kalbaryo lamang ang dinanas naming lahat. At kapag tumakas ka sa kanila, hindi na makikita pati ang katawan mo. Lahat naman nagtangkang umalis dito ay misteryosong nawala. Hanggang sa ako na lang ang natira. Para bang may hinahanap sila sa mga batang ulila na nakatira sa mga ampunan? Alam mo ba kung bakit nila to ginagawa? Ang buong akala ko, nagtatrabaho lang ikaw para sa pagkain nyo sa araw-araw. Walang nabanggit sa akin si Tatay Martin na mayroon ng mga bata ang namatay sa lugar na to. Kampod sila ng kadiliman. Wala silang awa sa mga katulad dating mga ulila sa magulang. Pinagtatrabaho kami ng sapilitan nun. Nakabilad sa araw. Nagbubuhat ng malalaking tubo. At nagtatrabaho rin kahit pa nga sa gabi. Walang laya rito. Alam mo ba kung bakit? Bakit nga? Bakit tayo mga bata ang kinukuha nila magtatrabaho sa kanilang tubuan at hinahayaan lamang ito ni Tatay Martin? Para makamenos sa bayad ng mga tauhan. Ano pa nga ba? Ang iniiwasan naming lahat dito ay si Aling Danica. Siya talaga nagmamay-ari nitong buong asyenda. Siya ang asawa ni Tatay Martin. Malupit siya. Basta't hindi niya gusto ang mga batang mahilig makialam sa kanya, ay inaalis niya sa bahay na to at wala na kaming nagiging balita sa kanila. Subalit itong mga nakaraang araw ay meron kaming natuklasan sa kanilang mga lihim na gawain. Pwede ko bang malaman, Ramon? Saka kung delikado pala sa lugar na to, bakit kaya ako dinala ni Tatay Martin sa asyendang to? Dahil siguro may dahilan siya. Mabuting tao si Tatay Martin. Kaya nga nagtataka ako sa kanya kung bakit nagtitiis siya na makasama si Aling Danica. At ang tungkol sa natuklasan naming lihim, hindi pa namin yun maaaring ipagsabi hanggat hindi kami sigurado. Dahil sa mga narinig mula kay Ramon, ay hindi maiwasan ni Iking ang hindi mag-alala para sa kanyang kaligtasan. Bigla niyang naisip si Father Nardo. Sana ay maisipan itong bumisita sa kanya at ialis siya sa lugar na yon kasama si Ramon. Napansin din niya ang sugatang palad ni Ramon, pati na ang mga sugat nito sa braso
nang ito ay maupo sa gilid ng katre at humarap sa kanya. Pinababantayan ni Aling Danica ang bawat lagusan na maaari naming daanan para tumakas. Teka, ano nga palang pangalan mo? Ako si Iking. Ako naman si Ramon. Pasensya ka na kung nasungitan kita kanina. Siguro, nanggaling ka rin sa bahay ampunan, no? Hindi ako galing sa bahay ampunan. Nanggaling ako sa pangangalaga ng mga pari sa simbahan. Ang totoo, buhay pa ang Tio Nardo ko. Isa siyang pari sa simbahang kinalakihan ko. Kinailangan niyang ipaampun ako para magkaroon ng maganda at maayos na pamilya. Sumama naman ako dahil iba ang sinabi ni Mang Martin. Nangako siya na aalagaan ako na parang isang tunay na anak. Hindi niya alam ang tungkol dito. Niloko niya kami. Lahat kami rito ay ulila na sa mga magulang. Ang iba naman ay inabandona na walang kwentang ama. Patapon na mga buhay namin. Dumagdag pa itong festive buhay na napuntahan namin. Kaya nang mawala ang mga kasama ko, ay walang naghanap na pamilya sa kanila. Kailangan mo rito ay lakas ng katawan at puso. Bukod sa pagtatrabaho, ay sinalay ako ni Mang Martin kung paanong lumaban at pumatay ng tao. Pero hindi naman pala tao ang pinaghahandaan namin, kundi aswang bulaw-bulaw. Teka, sandali lang. Bakit may biglang ganun na? Saka, alam mo rin ang tungkol sa aswang bulaw-bulaw? Oo naman, dahil ang mga nilalang na yon ang madalas na magbantay sa gabi sa paligid ng mansyon. Kaya nga marami sa mga dating magsasaka ay napilitang iwan na ang kanilang lupa dahil sa takot sa gumagalang aswang. Hindi ko rin alam kung bakit kami sinasanay ni Tatay Martin sa ganong klaseng gawain. Ang totoo, kunwari lang siya matapang pero mabait naman siya. Nagiging sunod-sunuran lang siya kay Aling Danica at hindi naman alam ni Aling Danica ang tungkol sa lihim naming pagsasanay sa pakikipaglaban. Kahit mabuting tao si Tatay Martin, mali pa rin na magdala siya ng mga bata rito para ipahamak. Ang alam ko, si Aling Danica pumipili ng kukunin bata para ampunin. Tagasunod lang si Tatay Martin. Pero naniniwala akong may dahilan kung bakit tayo nandito. Ang mabuti pa, matulog ka na. Dahil bukas, magsisimula na ang paghihirap mo. Bigla siyang kinilabutan nang marinig ang mga yon mula kay Ramon. Tumalikod dito ng higa sa kanya, kaya napilitan din siyang mahiga sa kanyang higaan. Kinabukasan ay may hinang yugyog sa kanyang balikat ang nagpagising sa kanyang diwa. Pagmulat niya ng mga mata ay tumambad sa mukha niya si Mang Martin. Agad niyang tinabig ang kamay nitong nakahawak sa kanyang balikat. Galit na galit siya sa ginawang panluloko nito sa kanila. Lumayo ka! Sinungaling ka! Alam ko na po kung anong dahilan kung bakit niyo ako kinuha sa simbahan. Niloko niyo kami! Pasensya ka na. Pero narito ka na. Hindi ka na rin makakaalis dito nang walang pahintulot si Danica. Kapag may nangyaring masama sa akin dito, kayo po sisisihin ko. Kayo po ang dahilan nito. Kahit hindi kita kinuha sa simbahan, may ibang kukuha sa'yo ron. Hindi ko rin alam kung bakit nakasama ka sa folder ng asawa ko. Wala akong alam kung bakit lahat ng kanyang mga kinukuha ay ang mga batang nakatira sa bahay ampunan na halos lahat ay inabandona ng kanilang ama. Nung una, ang inisip ko ay sabik siya sa pagkakaroon ng anak. Kaya lang iba ang nakikita ko. Sumunod ka na lang para hindi ka masaktan. Huwag ka munang magtanong ng kung ano-ano. Yun lang ang pakiusap ko sa'yo, Iking. Lumayo ka sa akin! Niloko mo ako! May patawag-tawag pa kayo ng anak at tatay ang itatawag ko sa inyo. Yung pala may binabalak kayo. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, tatakas ako rito. Isusumbong ko po kayo sa mga pulis. Yan ang wag na wag mong gagawin. Ibang kumilos kapag pera na ang pinag-uusapan. Mas lalo ka lang mapapahamak. At baka pati ang tiyo mo ay madamay. Mabilis siyang tumayo para lumayo kay Mang Martin. Sinamaan niya ito ng tingin. Galit na galit siyang naunang lumabas sa silid. Kaya paglabas niya ng pintuan ay nagulat pa siya sa 3 tao na nakatayo sa labas. 2 lalaki at sa gitna ng mga ito ay ang magandang babae. Blonde ang buhok
at may suot na kulay itim na salamin sa mata. Kahit hindi naman tirik ang araw, ngumiti ito sa kanya na nagpalabas sa dalawa nitong biloy sa tigkabila ang pisngi. Para siyang humarap sa Diyosa. Sa tingin niya ay bata pa ito at hindi bagay sa edad ng asawa nitong si Mang Martin. Mukha itong santa pero halimaw pala ang kalooban. Teka lang, bakit ang tagal niyo lumabas sa loob, Martin? Pasensya ka na. Nagtanong lang siya tungkol sa lugar na ito. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Ngayon lang ako dumating. Ang tagal mong bumalik, kaya sinundan na kita. Halika anak, sabayan mo akong kumain para makapag-usap na rin tayo. Siya nga pala Martin, samaan mo itong 2 kong tauhan at bantayan niyo mga iba nating tauhan at baka hindi nagtatrabaho ng maayos. Isasama ko na rin si Iking. Hindi na kailangan. Ako rin ang magpapaliwanag sa kanya kung ano ang mga dapat niyang gawin. Naramdaman ni Iking ang palad ni Aling Danica na pumatong sa kanyang balikat. Sabay tingin ito kay Mang Martin na bakas ang pag-aalala sa mata. Saan po tayo pupunta? Magkwekwentuhan lang tayo tungkol sa iyong ina. Patay na siya, hindi ba? Gusto ko malaman kung anong klase siyang nanay para alam ko kung paano kitang aalagaan. Po, Espesyal ka sa lahat, Iking. Kaya ikaw ang gusto kong maging anak. Ayoko lang na matigas ang ulo at hindi sumusunod sa mga gusto ko. Ilang minuto rin silang naglakad papunta sa kusina ng mansyon. Nakita niya ang mas maraming mga lalaki na nakatayo sa paligid ng lamesa na merong nakahain na iba't ibang klaseng putahe ng pagkain. Inalalayan siya ng babae na maupo sa upuang gawa sa binarnisang tabla ng nara. Nakaharap siya sa isang mangkok na puno ng hinilis na atay. Sige na, kumain ka ng marami para tumaba ka. hindi po ako gutom eh. Busog pa po ako. Busog ka? Kumain ka. Kapag sinabi kong kumain ka, kumain ka! Nagulat si Iking sa malakas na pagsigaw ni Aling Danica. Kahit hindi niya nakikita ang mga mata nito, alam niyang nanlilisik yun sa galit. Nakahawak ang 2 kamay nito sa tigkabila ang gilid ng lamesa habang nakadipa ang braso sa harap niya. Sinulyapan niya ang pagkaing hindi niya yun kinakain, lalo na ang sariwang atay na parabang ibinabad lang sa suka. Kakain ka? O isusubo ko yan sa'yo ng sapilitan? Hindi po talaga ako kumakain yan, Aling Danica eh. Saka busog pa po talaga ako. Pwes hindi na ngayon. Kakain ka niyan sa ayaw at sa gusto mo. Sige, hawakan siya. Mas lalong nataranta si Iking nang lumapit sa kanya ang 2 lalaki para hawakan siya sa kanyang braso. Naramdaman niya ang malakas na kamay ng 2, kaya naman nagpupumigla siya sa pagkakaupo, lalo na nang magsimulang lumapit sa kanya ang babae. Bakit po ba kailangan niyo po akong pakainin yan? Basta, sumunod ka na lamang. Dumampot ito ng atay sa maliit na mangkok. Kitang-kita ni Iking na tumulo pa ang katas nun sa lamesa. Nang mailapit yun sa kanyang bibig, ay biglang dumating si Mang Martin. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala nang makita ang ginagawa ni Aling Danica kay Iking. Mabilis itong lumapit at tinabig ang kamay ng babae. Danica, ano bang ginagawa mo? May allergy si Iking sa karne ng baboy. Gusto mo ba siyang patayin? Bitiwan mo ang kamay ko, Martin. Wala akong pakialam kung may allergy siya. Ang mahalaga ay kumain siya nito. Hindi ako makakapayag. Ano ba ang kailangan mo sa kanya? Nandito na siya. Kayo naman, hindi lahat ng inuutos na gamo nyo, susundin nyo ha! Bitiwan nyo ang bata! Ako na ang bahalang magturo sa kanya ng dapat niyang gawin. Huwag mo akong pinakikialaman, Martin. Mukha yatang hindi mo na alam kung saan ka dapat na lumugar. O baka gusto mong painumin kita ng katas ng atay. Hindi ko nagugustuhan ng pakikialam mo. Ngayon lang kita pinakailaman. Naging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Kaya kahit ngayon lang, ipaubaya mo na sa akin to. Isasama ko si Iking sa sakahan. Ano bang meron sa batang yan?
at apektado ka sa mga gagawin ko. Mabuting kausap ang mga taong nag-alaga sa kanya. Ako na ang bahala sa kanya. Naramdaman ni Iking ang pagluwag ng mga palad ng dalawang lalaki sa pagkakahawak sa kanyang braso. Saka siya hinila ni Mang Martin papalayo sa nakatayong si Aling Danica. Lumingon pa siya rito habang naglalakad palayo at kitang-kita niya kung paano nitong isinubo ang atay sa kamay nito. Isang nakakatakot na ngiti ang ginawa nito bago ito tuluyang nawala sa sumaradong pinto. Bakit niyo po ako tinulungan at sinabing allergy po ako sa karne ng baboy? Dahil pakiramdam ko kapag napahama ka, kasalanan ko. Hindi kita palaging mababantayan. Kaya sana mag-iingat ka. Mabuti na lamang at napigilan ko siya. Kung ayaw niyo naman po pala ang ginagawa niyo, bakit po kayo nagtitiis? Bakit kayo sumusunod sa utos ni Aling Danica? Dahil ang sabi niya, papatayin niya ang iniwan kong asawa. Pinagsisisihan ko nang nagpatalo ako sa tukso. Kaya tama lang na magtiis ako para sa asawa ko. Umaasa akong makikita ko siya ulit at hihingi ako ng tawad sa kanya. Yung po ba ang dahilan kung bakit po kayo nagkakaganyan? Hindi mo naiintindihan. Pero biktima ako ng gayuman ng babaeng yun. Nagising ako isang araw. Nawala ng lahat sa akin. Kaya bumabawi ako sa inyo ni Ramon. Dahil marami ang buhay na nawala habang nasa ilalim ako ng panggagayuman ng baliw na babaeng yun. Kaya isa lang ang pakiusap ko sa'yo. Huwag ka na munang gagawa ng mga bagay na pagsisimulan ng gulo dito sa mansyon. Tara na, sumama ka sa akin sa tubuan. Kanina pa tayong hinihintay ni Ramon. Malalaki ang mga hakbang ng paa na naglakad ang dalawa papalayo sa mansyon. Halata sa nanginginig na kamay ni Mang Martin ang takot. Hindi lang maintindihan ni Iking kung bakit ganun na lang ang takot nito sa asawa. Pagdating nila sa tubuan, ay nakita niyang nagtatabas ng tubo si Ramon. Tumigil ito sa ginagawa habang nakakunot ang noo na tumingin sa kanila. Ano pong gagawin natin dito, Tatay Martin? Dumito ka na muna para mailayo kita kay Danica. Sige na, kunin mo muna ang sundang na yon at gamitin mong pantabas ng tubo. Bahala na si Ramon sa'yo. Mamaya na lamang kita babalikan kapag madilim na ang paligid. Nagmamadaling umalis si Mang Martin sa harap ni Iking, habang si Ramon naman ang kumuha ng sundang at inabot yun sa kanya. Tinanggap ni Iking ang itak at kahit hindi siya marunong ay ginaya niya ang ginagawa ni Ramon. Maya-maya pa ay nagtabas na rin siya ng tubo habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa nangyayari sa mansyon. Hindi ko alam kung ano ba tong napasok kong buhay, Ramon. Bakit kakaiba ang lugar na to? Dahil lahat tayo rito ay bihag. Nakakulong tayo sa kapangyarihan ni Aling Danica sa impluensya ng salapi niya. Kapangyarihang ano? Kahit gaano pa siya kayaman, kung talagang gusto nating umalis, ay wala na siyang magagawa. Kapangyarihan ng kanyang salapi para pumatay ng mga tao. Kapag napatay namin ang aswang na bulaw-bulaw, saka lang tayo makakaalis dito. Kung ganun, yung pala ang dahilan kung bakit kailangan yung palihim na magsanay? Oo, nagkukunwari lang kami nagtatabas ng tubo dito. Dito kami nagpaplano ng maayos. Si Mang Martin, biyag din siya di Aling Danica. Tinutulungan niya kami para makipaglaban sa mga halimaw tuwing sumasapit ang gabi. Hindi lang iisang aswang bulaw-bulaw ang nakabantay sa atin. Marami sila. Malalaman mo rin mamayang gabi kapag naisama ka namin sa gubat. Nagtiis si Iking sa pagbibilad sa sikat ng araw habang inaabala ang sarili sa pagtatabas ng tubo. Samantalang ang mga nakabantay namang mga tauhan ni Aling Danica ay nakatayo malapit sa kanilang kinaroroonan. Pagpatak ng 4:00 ng hapon ay umalis na rin ang mga ito. Sakto yon ng pagdating ni Mang Martin at sinabi sa mga tauhan ng asawa na ito naman ang magbabantay sa kanila. Dito sila nagkaroon ng pagkakataon para magsanay sa paggamit ng itak at magplano ulit sa sunod na pag-atake. Babalikan natin ang nauna nating pagsasanay para makasabay sa atin si Iking. At mamayang hating gabi, gagawin na natin ang plano. Kaya ko po sumabay sa inyo.
May alam po ako kahit konti. Ang hindi alam ni Mang Martin ay marunong si Iking na makipaglaban gamit ang talim. Dahil madalas siyang turuan ni Mang Nardo sa paggamit ng espada niyang laruan. Kaya naman, nagulat si Ramon at Mang Martin nang ipakita niya ang estilo niya sa paggamit ng itak. Hindi pa man sila nagtatagal sa pagsasanay ay bigla silang nakarinig ng malakas na paghuni ng aswang bulaw-bulaw mula sa kakawyan. Nilapitan nila ang pinagmumulan ng ingay at mabilis silang umakyat sa puno para magtago. Sanay na sanay ang mga ito sa pag-akyat habang nakaabang sa halimaw. Maya-maya pa ay dumaan na sa kanilang harapan ang aswang bulaw-bulaw. Ang pito nitong ulo ay patuloy sa paggalaw na para bang merong hinahanap. Naunang tumalon mula sa puno si Mang Martin. Kasunod naman si Ramon na kagad na itinarak ang itak sa batok ng aswang. Pinagtulungan ng mga ito na putulan ng ulo ang aswang bulaw-bulaw hanggang si Iking ay natulala sa takot dahil sa nakita. Iking, huwag kang bababa sa puno kahit anong mangyari. Diyan ka lang sa itaas ng puno. Tay, ang lubid ihanda po ninyo. Kunin niyo po ang tali, bilisan niyo. Yumuko si Mang Martin para kunin ang lubid sa ilalim ng halaman. Mabilis na tumalon si Ramon para pagtulungan ng mga ito na itali ang katawan ng nagwawalang aswang bulaw-bulaw. 2 ulo pa lang ang napupugot ng mga ito. Kaya naman, hindi na nakatiis si Iking. Tumalon siya sa likod ng nagwawalang aswang at siya mismo ang pumugot sa 5 ulo na natitira sa katawan nito. Sabay tarak niya ng talim ng kanyang itak sa katawan nito. Kasama siyang bumagsak sa lupa habang ang mga nakasaksi sa kanyang ginawa ay nakaawang ang bibig na natutulala. Nakatingin na mga ito sa kanya na hawak pa rin ang lubid. Si Ramon ang unang nakabawi sa pagkakabigla. Grabe ka, Iking. Paano mo nagawa yun? Dati na kasi ako nagsasanay habang nakikipaglaro sa mga taong umampun sa akin sa simbahan. Hindi ko nga alam na magagamit ko pala rito ang mga natutunan ko sa kanila. Tara na, umalis na tayo rito. Baka makalata na si Danica sa mga ginagawa natin. Kung napatay na po natin ang isa, nangangahulugan na 2 na lang pong aswang bulaw-bulaw ang kailangan nating mapatay para po makatakas na tayo sa lugar na to. Hindi pa tayo nakasigurado. Hindi ko pa natitiyak kung gaano karami ang inaalaga ang aswang ni Danica. Kaya nga mas kailangan natin magdobling ingat. Paano po kayo napunta sa ganitong klaseng lugar, Tatay Martin? At talagang idinamay niyo pa po ako. Katulad na nabanggit ko nung una tayong mag-usap, kung hindi ako lumapit para kunin ka, ay merong ibang tao na pupunta para ampunin ka. Mas mahihirapan ka dahil paniguradong hindi ka rito nila dadalhin. Pero bakit nga po ako? Hindi pa ako sigurado kung ano ang totoong pakay niya sa'yo. Pero sa 5 bata na kasama ko nun, lahat sila'y nawala na parang bula. Yung tipong para siyang may hinahanap at kapag hindi siya kontento, ay agad nang ipapakain sa kanyang alagad. Diyos ko! Makakaalis pa po ba tayo rito, Tatay Martin? Natatakot po ako. Huwag kang matakot. Dahil naipangako ko na sa akin sarili na hindi na ulit dadanak ang dugo ng mga bata sa baryong ito. Kundi ang dugo ng mga aswang ang dapat na maikalat sa lupang to. Ito po ang mutya ng bulaw-bulaw, Mang Martin. Ano na pong gagawin natin dito? Ibabaon natin para wala ng paglipatan ng pagiging aswang. Ito na simula ng pagbagsak ng mga alagad ni Danica. Inuha ni Mang Martin ang kulay itim na mutya ng bulaw-bulaw mula sa napatay nilang aswang. Ipinakita nito yun sa kanya. Ito ang ginagamit niya para magkaroon ng mga alagad na aswang. Kaya magpanggap ka lang na wala kang alam sa kalakaran dito. Kasalanan ko kung bakit ka napunta sa lugar na ito. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ko nang iwan ko ang aking asawa at sumama sa babaeng hindi ko naman mahal. Hindi ko alam na may halong gayuma ang atay na ipinakain sa akin. At sa tulong ni Ramon, unti-unti akong bumalik sa dati. Kaya heto, palihim akong tumutulong sa kanila. Yung atay? Muntik na po ako makakain ng atay kanina. Balak po ba niya akong gayumahin din? Hindi, dahil balak kanyang gawing aswang bulaw-bulaw at maging alagad niya habang buhay. Sa lahat ng mga batang inampun namin, ikaw lang ang gusto niyang pakainin ng atay.
Kapag nakakain ka ng atay na yun, hindi ka na makakabalik sa dati mong itsura. Habang buhay ka ng magiging alagad niya at papatay ng tao para gawing pagkain. Akin na po, Mutya. Ako na po mismo magbabaon yan sa lupa. Pagalit na kinuha ni Iking ang kulay itim na bato, saka nagdukal siya sa lupa gamit ang kanyang itak. Ibinaon niya ang mutya at dinuraan bilang pagpapakita niya ng galit. Saka sila nagpasyang umalis sa lugar na yon. Dahil nag-uusap habang naglalakad, hindi na malaya na magkakasama na nakarating na sila sa mansyon. Kitang-kita nila na nakaabang na si Aling Danica sa kanilang pagdating. Parang walang nangyari na humarap sila sa mga ito, habang si Mang Martin naman ay nagkunwari na meron pa rin bisa ng gayuma sa katawan. Humalik ito sa asawa at mahigpit na yumakap. Kumusta naman ang mga bata, Martin? Lalo na ang bagong dating nating bisita. Ayos naman siya. Masipag at marunong sumunod sa kahit na anong ipinag-uutos ko. Magaling kung ganon. Mukha yatang napapansin ko na masyado kayong umuuwi ng gabi. Pinagtatrabaho ko sila na sobra sa oras para makabawi sa lahat ng kabutihan mo. Tara sa loob, mga bata. Magpahinga na muna kayo. Sandali lang. Halos kapusin ng hininga si Iking nang marinig ang boses ni Aling Danica. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, lalo na at may bahid ng dugo ang kanyang itak. Akma na sana itong lalapit kay Iking nang biglang humarang si Mang Martin at ito ang nagsalita. Huwag mo na munang lapitan si Iking. Pagod siya at baka hindi mo siya makausap ng maayos. Mukha yatang iba ang pakikitungo mo kay Iking, Martin. Ano ba ang meron sa kanya? Huwag mo sanang kalimutan kung ano ang dahilan kung bakit siya nandito. Oo, alam ko yun. Kung bakit ko siya dinala rito. Hindi ko lang talaga alam kung bakit mo ito ginagawa sa kanya. Bakit para yatang nagiging interesado ka na sa kanya? Mukha yatang nagiging paborito mo si Iking. Wala akong paborito, Danica. Kailangan lang namin magpahinga dahil pagod kami. Sige na, Iking. Mauna ka nang pumasok sa loob ng kwarto nyo. Halos mag-unahan sa pagpasok sa loob ng silid sina Ramon at Iking, sabay palit ng narumihan nilang damit. Kinuha ni Iking ang kanyang bag at saka lang niya naalala ang espada. Kinuha niya yon kasabay ng tela na may burda ng paru-paro, ay naihulog yun sa sahig ng kanilang katre. Dinampot niya ang panyo. Lumingon siya sa gawi ni Ramon, subalit nauna na itong pumasok sa loob ng palikuran, habang siya ay matama niyang pinagmamasdan ang kanyang laruan na espada. Naisip niya na punasan yon ng panyo na may burda ng paru-paro at nagulat siya sa biglang paglitaw ng liwanag sa kanyang espada. Humaba yon, maging ang nakadisenyong paru-paro sa tela ay bigla ring nagliwanag at nagkaroon ng buhay. Lumipad ang kulay asul na paru-paro at pumasok yun sa kanyang noo. Umangat ang kanyang paa sa sahig habang hindi nabibitiwan ang kanyang espada. Sa isang iglap, naglaho yun sa kanyang mga kamay. Saktong pagbukas ng pinto mula sa labas, ang pagbagsak din sa sahig ni Iking. Pumasok si Mang Martin sa loob ng kanilang kwarto at inalalayan siya nitong tumayo. Ano ba nangyari? Bakit bigla ka natumba? Wala po. Nahilo lang po ako. Pagsisinungaling ni Iking kay Mang Martin. Wala siyang balak na magsabi rito ng totoo sa kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi pa rin buo ang tiwala niya rito. Kaya naman, kailangan niyang magkunwari sa harap nito na nagtitiwala siya rito. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga nangyari sa kanya, maging sa biglang pagsapi ng kulay asul na paru-paro sa kanyang katawan. Ilang saglit lang ang lumipas ay lumabas si Ramon sa palikuran. Nagulat ito nang makita si Mang Martin nakatabi si Iking. Maya-maya pa ay napatitig ito sa muka ng dalawa na para bang sinusuri ang kanilang muka kasabay ng pagkunot ng noo nito. Bakit, Ramon? May problema ba? Wala po. Parang may napansin lang po ako. Ano nga po pala ang ginagawa nyo rito? Humanda na kayo mamayang hating gabi kapag tulog na si Danica.
Tatakas tayo sa bahay na ito. Narinig ko silang nag-uusap kasama ang mga tauhan niya. Nakakaalata na siya sa ginagawa nating pagpatay sa mga alaga niya. Kaya nais niyang ipapatay kayo. Dahil alam na niyang nakita na natin ang anyo ng kanyang inaalagaang aswang bulaw-bulaw. Teka lang po, Tatay Martin. Paano po nalaman ni Aling Danica tungkol sa ginagawa natin? Marahil ay pinamamatyagan niya tayo sa kanyang mga tauhan. Baka naman po, nakapagsumbong na sa kanyang aswang bulaw-bulaw na nakatakas sa atin noong nakaraang gabi. Malay po ba natin kung naiintindihan niya ang mga sinasabi ng kanyang alagad o may kakayahan siyang makipag-usap dito? May punto po si Ramon, Tatay Martin. Kailangan na po nating umalis dito bago pa nila tayo mahuli. Baka nakakaramdam na rin po si Aling Danica na unti-unti nang nawawala ang gayuman niya sa inyo. Dapat ay pagplanuhan po natin ang lahat bago po tayo kumilos. Abantayan ko siya hanggang sa pagtulog. Sisiguraduhin kong magagawa natin ang plano. Sige na, mauna na kayo Ramon. Sa lugar na natin tagpuan. Pero paano po kayo, Tatay Martin? Hindi po kami aalis hanggat hindi ka namin kasama. Sasama ako sa inyo. Ganito na lang. Hintayin niyo ako rito. Yun ang magiging hudyat kung pwede na tayong tumakas. Gusto ko na talagang umalis dito. Hindi ko na rin kayang sikmurain ang mga pinagagawa ng asawa ko. Isa pa, kapag nalaman niya nagkukunwari na lang ako na may bisa pa ang gayuman niya sa akin, marahil papatayin na rin niya ako. Kaya dapat lang na umalis na rin ako rito. Nakahanda po akong lumaban para sa buhay natin, Tatay Martin. Marami sila, Iking, at delikado ang gagawin natin. Kailangan nating magdasal para hindi tayo mapahamak. Nang magkasundo sina Iking, Ramon at Mang Martin sa pagtakas, ay inihanda na rin nila ang kanilang mga sandata. Sina Ramon at Mang Martin ay gamit ang itak o sundang na pantabas naman sa halamang tubo. Pagkatapos magplano ng mga dapat na gawin, ay matyaga silang naghintay ng ilang oras sa pagbabalik ni Mang Martin sa silid nila. Indikasyon yun na nakatulog na si Aling Danica. Nakaabangan 2 bata sa pinto habang malakas ang kaba sa dibdib. 2 katok sa pinto ang nagpaalerto sa 2 dahil alam nilang si Mang Martin na yun. Pagbukas nila ng pinto ay bumungad sa kanila ang hindi mapakaling si Mang Martin. Tara na, umalis na tayo. Iwasan lang ninyong makatapak ng maingay na bagay. Tulog na si Danica. Yung mga tauhan na lamang niya ang iiwasan natin. Maingat at magaan ang mga hakbang na tinahak nila ang malawak na tubuan. Pagkalampas nila ron, lakad-takbo na ang ginawa nila habang inaaninaw ang daan. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan. Samantalang si Iking naman ay may liwanag siyang nakikita sa kanyang dinaraanan. Parang may kung anong malakas na enerhiya ang bumabalot sa kanyang katawan. Dahil sa kanyang mga mata na bigla na lamang nagkaroon ng liwanag na kulay asul. Pagsapit nila sa gitnang kakauyan ay saglit silang huminto para maghanap ng madadaanan palabas ng gubat. Subalit nagulat na lamang sila nang isa-isang lumitaw ang mga tauhan ni Aling Danica sa likod ng mga puno. Pinakahuling lumabas mula sa pinagtataguang puno ay si Aling Danica. Pumapalakpak itong nakangisi habang nakatingin sa kanilang 3. Hindi ko akalaing tama ang aking hinala. Natatakas kayo. Akala mo ba, Martin, ay maiisaan mo ko? Alam ko ang bawat galaw mo. Kaya nararamdaman ko kung anong tumatakbo dyan sa isip mo. Ayos ba? Napaniwala kitang natutulog na ako? Pabayaan mo na kaming umalis, Danica. Hindi na ako ang Martin na minahal mo. Hindi pa ba sapat na sinira mo ng pamilya ko dahil sa pesting pagmamahal mo? Tama na! Tigilan mo na ito! Hindi kita mahal! Mamamatay na muna ako bago ka makakaalis sa siyendang ito. Kung hindi ka rin naman makukuha sa gayuma ko, ang mabuti pa ay patayin na lamang kita kasama ng mga batang yan. Ang tagal kong hinanap ang batang yan. Marami ang mga batang nagbuwis ng buhay para lamang mahanap ang batang yan. Para lang manatili ka sa tabi ko. Balak sana kitang sorpresahin na kapag nagawa ko na siyang aswang, ay meron na akong ipantatakot sa'yo para hindi mo ko iwan. Bakit? Anong ibig mo sabihin, Danica?
Ano ang tungkol kay Iging? Hindi mo nakikilala ang batang nasa tabi mo? Siya lang naman ang batang inabandona mo nung sumama ka sa akin dahil sa gayuma ko sa'yo. Hindi ka ba nagtataka na halos lahat ng kinukuha kong biyag ay lahat ng galing sa ampunan? Para patayin ang anak mo, para wala ka ng dahilan para umalis sa tabi ko. At si Soledad, ang kaawa-awang asawa mo. Anong ginawa mo sa kanyang, hayop ka? Alam mo ba kung paano siya nagmamakaawa sa akin? Napalayain ka? Nalayuan ka para sa anak niyong dalawa? Kaya lang masarap eh. Masarap ang karne ng tao. Wala siyang kaalam-alam na kaya mo siya iniwan ay dahil ginayuma lang kita. At ang batang nasa tabi mo ay ang anak niyong dalawa. Hayop ka! Demonyo ka! Kampong ka talaga ng kadiliman! Paano mo itong nagawa sa akin? Pinatay mo si Soledad, walang yaka! Ako mismo ang papatay sa'yo! Ang buong akala ko ay totoong alam mo kung nasa ng asawa ko. Yung pala, ay niloko mo lang ako! Dahil hindi mo sinuklian ang pagmamahal ko sa'yo, mas pinili mo pa rin si Soledad kaysa sa akin. At ngayon na magkasama na kayo ng anak mo, magkasama ko rin kayong papaslangin. Hindi ako makakapayag na magkasama kayong mag-ama. Hindi rin ako makakapayag na mabuhay kang halimaw ka. Pinatay mo ang nanay ko dahil sa hayop na pag-ibig mo. Iking anak, hindi ko alam na ikaw ang anak namin ni Soledad. Kaya pala magaan ang loob ko sa'yo. Dahil anak kita. Patawarin mo ko, anak. Patawad. Tay, huwag po kayong lumod. Wala po kayong kasalanan. Biktima lang po kayo ng kasamaan ng demonyong babae na yan. Nagyakap ang dalawa na may puno ng kasabikan, habang si Ramon naman ay hindi makapaniwala sa mga natuklasan. Hindi nito inaalis ang paningin sa mga nakatayong kalaban sa kanilang harapan. Sinasabi ko na nga ba at mag-ama kayo? Kanina ko lang napansin nang makita kong magkatabi kayo sa upuan. Pareho kayo ng mga mata at hugis ng labi. Pero tama na muna yan. Wala nang oras. Kailangan na muna nating harapin sila. Sige lang. Magyakap lang kayo. Dahil ito na ang huli niyong pagsasama. Sige, patayin sila. Huwag na huwag kayong papalpak. Huwag niyo silang hahayaang makatakas. Halos manlaki ang mga mata ni Iking at Mang Martin nang biglang nagbago ang mga anyo ng tauhan ni Aling Danica. Nag-anyong mga aswang bulaw-bulaw na may 7 ulo. Habang si Aling Danica naman ay nagpalit na rin ng anyo na katulad sa mga tauhan nito. Mang Martin, si Aling Danica po pala ang aswang na nakatakas sa atin noong nakaraang gabi. Kaya pala, nalaman niya ang tungkol sa plano natin. Tay, siya rin po ang umataking aswang sa atin sa bus. Siya pala ang umubos sa mga pasero. Talagang sagad sa buto ang kasamaan niya. Kaya pala, kaya niya tayo nahuli. Takbo na! Tumakas na tayo, mga anak! Magkakasamang tumakbo papalayo ang tatlo sa mga aswang bulaw-bulaw na humahabol sa kanila, habang si Aling Danica ay panay naman ang pagbuga ng apoy. Bawat pag-atake nito sa kanila ay naiiwasan nila, hanggang sa magkaiwalay sila ng kanyang ama. Si Ramon ang kanyang nakasama na pumunta sa kabilang direksyon. Huwag ka mag-alala kay Tatay Martin, Iking. Nasa plano na namin to. Kabisado ko kung saan nakalagay ang iba naming mga sandata kapag nawala to mga dala natin. Hindi ako tatakbo para tumakas, Ramon. Lalo na ngayon namatay ang aking ina dahil sa alimaw na yun. Lalaban ako. Lalabanan ko silang lahat. Pagsisisihan nila ang ginawa nila sa nanay ko. Papatayin ko silang lahat. Anong sinabi mo? Wala ka namang armas ha. Ipinakita ni Iking ang pagkumpas ng kanyang kamay sa hangin, at mula sa kung saan ay lumitaw ang nagliliwanag niyang espada na may kulay asul na paru-parong lumabas mula sa talim nito at lumapit sa kanyang katawan. Gumuhit ang orasyong banal sa sandata nang itaas niya ang kanyang espada. Yun ang orasyong iniwan niya sa gubat nang una siyang makarating sa mansyon. Sumaniban lahat ng yun sa talim at bumalot sa kanyang katawan ang malakas na liwanag. Nakikita yun ng mga aswang maging ni Ramon, dahil ang taglay na kapangyarihan ni Iking ay ang pinagsamang mutya ng paru-paro at talim ng banal na orasyon. Hala!
Paanong? Siyang galing ang sandatang yan? Matagal ko na itong daladala, Ramon, at ngayon ko lang nalamang totoong armas pala to. Ito ang espadang gawa sa mutya ng parong-parong asul. Ang epekto nito ay kasing lakas ng libo-libong bultayan ng kuryente. Ngayon nila matitikman ang paniningil sa mga buhay na kinuha nila. Iking, hindi to ang tamang oras para magbiro Hindi ako nagbibiro. Panoorin mo kung anong gagawin ko sa aswang na umahabol sa atin. Hinarap ni Iking ang bagong dating pa lang na halimaw. Itinaas niya ang kanyang sandata at hindi rin makapaniwala si Iking na mabilis siyang nakalapit sa harapan ng kalaban. Tinabas niya ang 7 ulo nito ng isang pag-atake lamang. Mataas siyang tumalon at itinarak niya ang kanyang espada sa katawan nito. Kitang-kita ni Ramon at Iking ang pagkalat ng kulay asul na usok sa katawan ng ahas at nasunog ito na parang papel. Sumama sa hangin ang alipato o piraso ng baga mula sa nasunog na katawan ng aswang. Maging ang nagtatago pang ibang aswang bulaw-bulaw ay nadamay sa malakas na liwanag ng kanyang sandata. Bumagsak ang mga ito habang nagkikikisay ang katawan at kusang natatanggal ang ulo na parabang bigla yung tinamaan ng bulta-bultahing kuryente. Maya-maya pa ay dumating ang pawisang si Mang Martin. Hinahabol ito ng mga alagad ni Aling Danica. Tumakas na kayo! Ako na lamang ang harap sa kanila! Ako ang lalaban sa kanila, Tay! Hindi ko kayo hayaang mapahamak! Ipinakita ni Iking ang kanyang sandata sa kanyang ama at itinutok niya yon sa mga nakaabang na kalaban. Iwinasiwas niya yon sa ere at hindi na hinintay ang sasabihin ng kanyang ama. Umatake siya sa mga ito at sa bawat pagpalo niya ng kanyang sandata ay bumabagsak ang mga ito sa lupa. Sinabayan ni Iking ng pagtarak sa ulo ng mga ito nang hawak niyang espada. Katulad sa mga naunang napatay niya ay nalusaw ang katawan ng 2 aswang bulaw-bulaw. Hindi makapaniwala si Mang Martin sa husay ng kapangyarihang taglay ng kanyang anak. Nang tuluyang maglaho ang katawan ng mga ito ay saka naman dumating si Aling Danica. Mapupula ang mga mata ng bawat ulo sa katawan ng reyna ng bulaw-bulaw. Hindi maaari! Paano napunta sa'yo sa data ni Kakambestre? Ang dating manunugis ng aswang! Siya lang naman ang lolo ko! Si Kakambestre ang nagbigay sa kanya ng espadang laruan na akala niya talaga noon ay laruan lamang. Wala siyang kaalam-alam na ito ay isang makapangyarihang sandata at ang matandang yon ay ang tatay ng kanyang inang si Soledad. Kaya nang makuha niya ang nakaburdang paru-paro sa kapirasong tela, ay nagkaroon ng bisa ang espada dahil sa pagpapalakas ng liwanag ng mutya ng paru-paro. Idagdag pa ang mga natutunan niyang banal na orasyon at ngayon naman ay nasa loob ng kanyang katawan ang malakas na gabay ng paru-paro. Pinatay mo ang nanay ko! Ikinulong mo ang aking ama sa gayuman ng pagmamahal mo! Makasarili kang demonyo ka! At dapat sa'yo ay mamatay! Hindi ako natatakot mamatay! Basta mahalin lang ako ng ama mo! Sapat na yun para tanggapin ang kapangyarihan ng dilim kapalit ni Martin! Hindi ako nagdalawang isip na ialay ang aking kaluluwa sa hari ng kadiliman! Mapunta lang sa akin si Martin! Hindi mo maangkin ang pagmamahal na hindi naman para sa'yo. At kahit kailan, ay hindi kita kayang ibigin. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makasama mo. Kung hindi rin na naman mapupunta sa akin si Martin, ang mabuti pa ay patayin ko na lamang kayo mag-ama. Wala akong ititiya sa inyo. Hindi ka magtatagumpay! Dahil itatara ko sa dibdib mo ang espada ko na siyang lulusaw sa buong mong katawan. Natatapos sa iyong kasakiman at kasamaan. Mamamatay ka na at bumalik ka na sa impyernong pinanggalingan mo! Inikot ni Iking ang liwanag mula sa kanyang espada at sinugod ang nakatayong si Aling Danica habang nasa anyo itong aswang. Sina Ramon at Mang Martin naman ay hinarap ang natitirang halimaw na alagad ni Aling Danica. Isang mataas na pagtalon ang ginawa ni Iking papunta sa ulo ng aswang na bulaw-bulaw, pero sinalubong siya
ng malakas na pagbuga ng apoy ni Aling Danica. Iniharang niya ang kanyang sandata para makontra ang makapal na apoy na tumama sa kanya. Kitang-kita nito ang pagbalot ng liwanag sa buong katawan ni Iking upang protektahan ang sarili sa init ng apoy. Nang mawala yon, ay mabilis siyang tumakbo papalapit dito at siya naman ang pumutol sa ulo nito. Ang gitnang ulo ng aswang ang kailangan niyang mapugot, subalit nagulat siya sa kanyang natuklasan. Ang naputol na ulo nito ay nagkaroon ulit ng karugtong. Tumutubo ang ulo nito mula sa naputol na bahagi ng katawan nito. Narinig niya ang malakas nitong halakhak. Hindi ako ganong kadaling patayin. Dahil ako ang reyna sa lugar na ito. Hindi kita susukuan! Lalabanan kita hanggang sa huling hininga ko! Pagbibigyan kita. Hindi kayo makakatakas sa bagsik ng kapangyarihan ko. Ang kapangyarihan ko naman ang wawasak sa buong katawan mong halimaw ka! Ipapalasap ko sa'yo ang bangis ng aking sandata! Ito na ang katapusan mo! Pareho silang sumugod sa isa't isa at nagsalpukan sa gitna ng kakawyan ang kanilang mga sandata at kapangyarihan. Apoy, laban sa nagliliwanag na espada ni Iking. Lumikha yun ng malakas na liwanag mula sa kagubatan. Ang mga kalaban ni Ramon at Mang Martin ay natunaw sa liwanag na nagmula sa espada ni Iking, hanggang sa unti-unting natatalo niya ang apoy mula sa bunganga ng aswang na bulaw-bulaw. Yeah! Ito na ang huli mong pagbuga ng apoy! Katapusan na ng kasamaan mo! Ubod lakas na itinarak ni Iking ang kanyang sandata sa katawan ng aswang. Sabay putol sa mga ulo nito. Magkakasunod na pagsaksak ang ginawa niya sa katawan nito, hanggang sa lusawin ng liwanag ang katawan ni Aling Danica. Dumating si Mang Nardo kasama ang taong bayan. Pinagtulungan ng mga ito ang natitirang isang nangihinang aswang bulaw-bulaw. Pinagsasasaksak ng mga tao ang katawan ng aswang gamit ang mga itak na pantaba sa tubo. Ito ang mga taong bayan na nakaranas ng pangmamalupit ni Aling Danica. Ang iba naman ay magulang na mga batang pinatay nito. Nalusaw na ng tuluyan ang katawan ni Aling Danica, kasabay ng paglalaho sa mga kamay ni Iking ng kanyang espada. Lumitaw ang kulay asul na paru-paro at umikot yun sa ulo ni Mang Martin. Nakita ni Iking ang paglabas ng kulay itim na usok mula sa katawan ng kanyang ama. Tinanggal nito ang natitirang gayumang ibinigay ni Aling Danica rito. Kaya naman, sa labis na katuwaan ni Mang Martin, nabuhat nito si Iking at nakangiting isineyaw-sayaw sa ere. Ang galing ng anak ko! Anak ko siya! Anak ko si Iking! Paulit-ulit na pinagsisigawan ni Mang Martin ang katotohanang natagpuan na nito ang matagal nang hinahanap na anak. Maya-maya pa ay lumapit sa kanila si Ramon. Saka lang siya ibinaba ng kanyang ama at hinarap si Ramon. Masaya po ako natagpuan na po niyo ang anak niyo, Tatay Martin. Kailangan ko na pong umalis. Saan ka pupunta? Babalik ka sa ampunan? Ako ang legal na umampun sa'yo. Kami ang pamilya mo, Ramon. Nanlalaki ang mga mata ni Ramon nang maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Mang Martin. Idinepa nito ang braso at niyakap ng buong higpit si Ramon. Dalawa na tayong anak ni Tatay Martin, Ramon. Kaya kapatid na kita. Salamat sa tulong mo sa amin, ha? Sa sobrang tuwa ay ginulo ng kanyang ama ang kanyang buhok. Saka hinarap si Mang Nardo na nakatayo lang sa harap ng mga taong bayan. Pagkatapos nitong magpasalamat ay naluluwa ang mga matang lumapit ito sa kanya. Iking, patawarin mo ko. Hindi ko alam na munti ka na mapahamak sa pagpayag kong ampunin ka ni Martin. Tiyo, siya po ang aking ama. Ginayuma lang po siya ng aswang na si Aling Danica para abandonahin po niya si nanay. Natigilan ito sa nalaman at hinarap si Mang Martin. Maging ito ay hindi rin makapaniwalang ito ang ama ni Iking. Pambira,
Talagang mapagbiro ang tadhana, bayaw. Akalain mong sa dinami-rami ng mag-aampon sa alaga ko, ang kanya palang tunay na ama ang kukuha sa kanya. Tinawag mo akong bayaw? Oo, dahil ako ang bunsong kapatid ni Ate Soledad. Hindi maitago ang saya sa mukha ni Mang Martin nang makipagkamay ito kay Mang Nardo at humingi ng tawad. Nakalaya ang mga tao sa kamay ng gahamang si Aling Danica. Naiwan ang malawak nitong taniman ng tubo sa mga taong binawian nito ng lupa. Si Mang Martin, Iking at Ramon naman ay nanatili sa mansyon na bukas para sa mahihirap at nangangailangan. Tinanggal nila ang mga nakaharang na barbed wire at nilinisan ang bawat paligid, habang si Mang Nardo naman ay nadistino na malapit sa bahay ni Iking at Mang Martin bilang pari sa simbahan ng baryo San Felix. Talaga po palang ang pag-ibig minsan ay lason. Paano po niyo natagalan si Aling Danica, Tay? Sa loob po ng ilang taon, nakasama siya. Hindi naman malalaman ang hirap, anak, dahil nasa ilalim ako ng gayuma niya. Kaya lang, isang tahanan na nawasak nang dahil sa sakim na pagmamahal ni Danica. Ako naman ay nagpatalo sa tukso at naging mahina ako para sa pamilya ko. Kaya mula sa harap ng puntod na Soledad, sana'y mapatawad niya ako sa mga nagawa ko sa kanya. Nanay Soledad, kasama ko po si tatay ngayon. Sa tulong po ng gabay ng Panginoon, ay nakasama ko pong muli ang aking ama. Salamat po pala sa panyong iniwan niyo po sa akin. Siya nga pala, Soledad. May bago akong anak. Ang pangalan niya ay Ramon. Siya ang kapatid ni Iking. Di ba? Dati mo pang pangarap na sana magkaroon ka ng 2 anak na lalaki. Ito na, kasama ko na sila. Tila nakikita nila ang malawak na ngiti sa labi ni Soledad habang nakaharap sa puntod nito. Masayang umalis ang tatlo sa harap ng libingan ni Soledad. Masaya rin si Iking dahil sa wakas ay magkakasama na ulit sila ng kanyang ama at bunsong kapatid. Dala ang isang aral na natutunan niya sa mga nangyari. Ang pag-ibig ay isang damdamin na hindi mapipilit, hindi mabibili, at higit sa lahat, hindi maaaring makuha sa pamamagitan ng gayuma. Maraming puso ang nasasaktan sa tuwing hindi natutugunan ang kanilang inaasam na pagmamahal. Isang lalaking hindi nila kayang abutin. Isang damdaming hindi maaaring ipilit kahit gaano pa kalalim ang pagnanasa, hanggang sa nauuwi sa kasawian at pagpatay. Kaya mas mabuting magmahal ka nang hindi gumagamit ng gayuma o kahit na anong orasyon. Sana ay kalimutan na ang ganitong nakasanayan para lang makuha ang pag-ibig na inaasam, kahit pa nga makasira ng isang buong pamilya. So yun mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na to. Ngayon naman po, ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Ano pa pong hinihintay natin? Eto na po. Shoutout po at maraming salamat po sa walang sawang suporta at pakikinig. Anthony Channel from Dammam, Kazakhstan. Rolando Ramos from Bulacan. Shoutout po. Renato Lidotabo. Shoutout po. Rosemary Juan, OFW na taga Bulacan. Shoutout po. Beverly Carbajosa. Shoutout po. Shen Felipe from Bacolod. Shoutout po. Risa Bella Rosales from Kuwait. Shoutout po at maraming salamat. Francesca Laroya, 1857. Shoutout po from UAE. Hello po sa Pamilya Bautista from Santa Ana, Cagayan at Family Kangan from Ilagan City, Isabela. Hello po sa inyo dyan sa mga taga Isabela. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Shoutout po ka Astro Channel. Shoutout Super Astro Boy from Canada. Hello po sa mga OFW natin dyan at mga kababayan natin Pilipino na nagtatrabaho sa bansang Canada. Shoutout po at maraming salamat Roslyn Libaten from Singapore.
Shoutout po, Cesar Montero. Hi po kay Jezbel Cabalhin. Shoutout po, Bruce Anthony Samonte. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Shoutout po, Jessica Roas from Kuwait. Hello po sa mga OFW dyan sa Kuwait. Maraming salamat po sa ating mga kababayan. Shoutout po, Gracie 3826 from Saudi Arabia. Shoutout po, Susan Nunez Sorbito. Maraming salamat po sa inyo. At last but not the least, Ramsky 8807 ng Bahrain. Shoutout po sa iyo. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaac. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.